po ng my birthday ngayong November. And kamusta po kayo mga kapatid? At salamat sa lahat na nandito po ngayon sa ating Zoom. And syempre sa mga makakapakinig pa nitong ating topic ngayong gabing ito. Ayan, teka ha, buksan ko lang. Ayan, nung Sunday, ang topic natin ay about preacher of righteousness. Ano ba yung mga main points na natutunan natin nung Sunday? Ayan, para dun sa mga hindi po nakapakinig, ayan, yung main points lang po ang babanggitin ko nung last Sunday. Ang main points po, ang preacher of righteousness ay hindi siya popular. Hindi lahat makikinig pero ang mahalaga ikaw ay nagsasabi ng totoo mula sa Panginoon. Ang pangalawa, ang preacher of righteousness ay consistent. Si Noah hindi lang minsan nagsalita, araw-araw. Araw-araw nagsasalita si Noah habang ginagawa niya yung arko. Kumbaga ipinapahayag niya ang babala na may darating na ulan, na baha, na magsilapit na kayo sa Panginoon. Ayan, pangatlo, ang preacher of righteousness ay may pananampalataya or may faith. Hindi pa umuulan pero naniniwala siya sa sinabi ng Diyos. Kaya kahit kumbaga walang ebidensya, siya ay kumilos, siya ay gumawa. Naniwala siya doon sa sinabi ng ating Panginoon. Amen. So ngayon naman po, ang ating pag-aaralan ay, teka, ang dalawang uri ng katuwiran sa Bible. The two kinds of righteousness in the Bible. Ayan, bago po yan, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito na kami po ay nagkatipon ngayong gabi na magkakasama kami. Kami ay safe and sound, Lord. At iniingatan mo kami, Panginoon, maging yung aming mga kasama na wala pa rito. Thank you, Lord, for protecting us, Lord, for guiding us, Lord. And Lord, samahan mo po ang aming gawain ngayong gabing ito. And Lord, I pray na anoint my lips, Lord God. Be our mouthpiece tonight, Lord. And thank you, Lord, for words in season that will proceed out of my mouth. And Lord, dalangin ko na ang salita mo, O Lord, ay maitaas. Let your name be glorified, Lord God. At ganun din po, Panginoon, ikaw ang magturo ngayong gabing ito. Holy Spirit, be our teacher tonight. And dalangin ko, Lord, na every words na amin po mapapag-aralan ay maging encouragement, maging peace, Lord God, maging hope, Lord, maging love, Lord God, maging protection, Panginoon, maging prosperity ng bawat isa sa amin, Lord. Maging calmness, Lord God. Lord, salamat po. Dalangin ko, Lord, na tumimo po sa puso ng bawat isa po sa amin, Lord, ang lahat po ng aming mapapakinggan ngayong gabing ito. And Lord, ingatan mo po yung mga kapatid ko na wala pa po rito and yung mga kasama ko po dito, Lord. Recover us by the blood of Jesus, Lord God. In Jesus' name, amen. Amen. Ang topic po natin ay the two kinds of righteousness in the Bible. Ayan, tayo po ay nasa Noah series pa rin po. At ang ating pong main scripture ay kukunin natin sa teka lang. Wait lang po Yan, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Sabi po dito, for our sake, ayan, Taglish po to. For our sake, ginawa ng Diyos si Jesus na siyang walang kasalanan na maging kasalanan para sa atin, para tayo ay maging katuwiran ng Diyos sa Kanya. Okay, babasahin ko rin po yung isa. Ito po ay Romans 10, verse 3 to 4.
Ito, sa English po, for they being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Babasahin ko rin po yung Hebrews 11:7. Ayan. Ano ba? Tagalog. Basahin ko na rin po yung Romans 10:3-4 in Tagalog para magkakapares po sila. Sabi sa Romans 10:3-4, dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautasan, upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Ang Hebrews 11:7 naman, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit, hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ayan. Ang katuwiran ni Noe. Bali, dalawa pong righteousness yung pinag-aaralan po natin ngayon. Ang katuwiran ni Noah at ang katuwiran ng ating Panginoong Hesus. Ang katuwiran ni Noah, self-righteousness or righteousness by faith and works, o ang katuwiran ng tao versus sa katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya at gawa. Si Noah ay tinawag na matuwid na tao, righteous man. Sa Genesis 6:9, kung mababasa po natin yan, di ba? Nabasa natin yan nung last Sunday, pero basahin po natin ulit. Sabi doon, Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Diba? Praise God, no? Sinabi ni Lord na he walked faithfully with God. He is blameless in the eyes of our Lord. At sa 2 Peter 2:5, sabi doon, Noah, a preacher of righteousness. Tinawag siya na preacher of righteousness. Ngunit anong uri ng katuwiran ito? Resulta sa masunuring gawa o obedience action, ang pagbuo ng arko? Ang katuwiran ni Jesus, God's righteousness or imputed righteousness, ang katuwiran ng Diyos o ipinataw na katuwiran. Makikita natin dito, si Jesus ang perpektong halimbawa ng katuwiran ng Diyos. Si Jesus is perfect and sinless. Si Jesus ay walang kasalanan. No new sin. No sin. Ayun. At nabuhay ng perpektong matuwid. Ginanap niya ang lahat ng utos ng Diyos. Kumbaga, fulfilled all righteousness. Ano ba yung imputed righteousness? Ang katuwiran ni Jesus ay tinatawag na imputed righteousness. Ibig sabihin, ipinataw or credited ito sa atin, sa mga naniniwala. Ba? Amen. Praise God, no? Ikaw ba ay naniniwala sa Diyos? Ako ba ay naniniwala sa Diyos? Praise God, kasi ibinigay na sa atin to. Kumbaga, tayo ay naging katuwiran ng ating Panginoong Jesus. Amen. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, yung binasa po natin, for our sake, ginawa ng Diyos si Jesus na siyang walang kasalanan na maging kasalanan para sa atin, para tayo ay maging katuwiran ng Diyos sa Kanya. Amen. The only way to be saved, ito ang tanging katuwiran na makakapagligtas sa atin mula sa paghukom. Ayan, sa paghukom ng Diyos.
Baga hindi sapat ang sarili nating good works o self-righteousness para maging para maging karapat-dapat sa langit. Ano ba yung application natin dito? Paano natin, uugnay si Noah at si Jesus? Ang Noah's Ark as a picture of Christ. Ang arko ni Noah ay isang picture o larawan ni Jesus, ang tanging paraan para maligtas si Noah at ang kanyang pamilya mula sa baha ay sa pamamagitan ng pagpasok sa arko na ginawa ayon sa utos ng Diyos. Makikita natin doon na si Jesus as the door, 'di ba? Para makapasok yung lahat ng creation ni Lord na pinapasok niya sa arko, 'di ba? Yung mga hayop, tapos yung family ni Noah, dadaan sila lahat sa door. So si Jesus as the door. Yun yung ipinapakita doon. Si Jesus ang pintuan o door ng kaligtasan sa John 10:9. Ang tanging paraan para maligtas tayo mula sa paghukom ng kasalanan ay sa pamamagitan ng pagpasok sa Kanya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen? Dito naman, makikita natin ang katuwiran ni Noah, gawa at pananampalataya. Verse, ang katuwiran ni Jesus, grace or biyaya. Si Noah ay iniligtas sa pisikal na kamatayan sa pamamagitan ng arko dahil sa kanyang pananampalataya na humantong sa gawa. Tayo naman ay iniligtas sa eternal na kamatayan dahil sa faith alone kay Jesus na nagbibigay sa atin ng perpektong katwiran niya. Praise God. No? Ang totoong pananampalataya ay nagbubunga. Ang pananampalatayang tumatanggap sa katuwiran ni Jesus ay hindi patay na pananampalataya or dead faith. Ito ay magriresulta ito sa isang buhay na may practical na katuwiran or holiness or kabanalan. Tulad ng nakita natin sa buhay ni Noah na namuhay ng matuwid sa gitna ng masamang mundo. Diba? Imagine niyo na may nabuhay nung panahon ni Noah na kahit na ang sama ng mundo, siya ay naging matuwid. Kasi sinabi ng Bible, di ba, blameless, uh, righteous man nung panahon niya. Ang sarap, no? Sa panahon mo na magulo ang paligid mo, pero tinawag ka ni Lord na blameless and righteous, and He walked with God. Imagine mo yun. Palitan mo yung pangalan mo sa pangalan ni Noah. Lagay mo dyan. Halimbawa, Donna, walk faithfully with God. Diba? Doc Vanessa, walk faithfully with God. Yung pangalan ko, Lady Len, faithfully walk, ay mali, ano ba to? Faithfully walk with God. Ayan. Oo, di ba? Palitan mo yung pangalan mo, kaya praise God, no? At lahat, well, alam niyo yung mga scriptures na nababasa natin ay pwede mong ilagay yung name mo doon, kagaya nung kay Noah na sinabi ni Lord, blameless and faithful and he walked with God. Amen. At ang sarap kasi naintindihan natin na ang ang katuwiran pala ay hindi na natin kailangan na paghirapan kasi makukuha na natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus. Amen. Ano po ba yung conclusion natin doon? Hindi tayo naligtas dahil sa katuwiran natin or righteousness natin tulad ng paggawa ng mabuti ni Noah, kundi dahil sa katuwiran ni Jesus or righteousness ni Jesus na ibinigay sa atin ng libre sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalatayang iyan ang magtutulak sa atin para mamuhay ng matuwid tulad ni Noah
bilang tugon sa kanyang biyaya. Ayan. God bless you po sa ating lahat at tayo po I believe na tayo po ay may natutunan and back to you na si Lord na patuloy mo pong bigyan ng kapayapaan ng puso ng bawat isa. And Lord, we rebuke any lies of the enemy, Lord, na paulit-ulit na kung ano sinasabi sa amin in Jesus' name, we rebuke that. And we rebuke any distraction sa buhay namin in Jesus' name. And we command angels na mag-protect sa bawat isa po sa amin. And Lord, pinagpipray namin yung mga kapatid namin, Lord, na nasa landa po ng bagyo. We pray, Lord, for supernatural helps, Lord God. Be upon them, Panginoon. Magpadala ka po, Lord, ng tulong sa mga kapatid namin ito. And Lord, we rebuke, Lord, yung papasok na bagyo ulit. We rebuke that. Tinutunaw namin yan. Sa ere pa lang, we dissolve it in Jesus' name. Hindi siya papasok sa Pilipinas, Panginoon. And I plead the blood of Jesus, Lord, over the Philippines. At naniniwala ko, Lord, na mga warrior angels, Lord, na nakaguard sa bawat area, Lord God, sa bawat pulo, Lord God, sa bawat lugar, Panginoon, sa bawat city ng Philippines, Lord God. And Lord, salamat po. Ikaw ang aming protection, Lord God. Ikaw ang aming tagapagtanggol, Lord God, at tagapag-ingat, Lord. Salamat po. And Lord, salamat dahil ikaw ang aming provider, Lord God. Ikaw ang aming healing, Lord God. Salamat po, Panginoon. And Lord, ingatan mo po, Lord God, ang bawat isa, Lord, na nandito, Panginoon, sa Global House family, Lord. And thank you, Lord, sa lahat ng mga angels na nakaguard sa bawat tahanan po ng Global House family, Panginoon. And I plead the blood of Jesus, Lord, sa lahat po sa amin. We rebuke any sickness, we rebuke any lack, we rebuke any depression, we rebuke any stress, Lord. We rebuke any tactics of the enemies. We rebuke that in Jesus' name, and we don't allow you na pumasok sa tahanan ng bawat isa sa amin. And Lord, we command peace, Lord God, love, Lord, protection, and provision, Lord God, sa lahat po ng tahanan, Panginoon, ng bawat isa po sa amin. Father, we pray also, Lord, yung birthday celebrant, si Mama Tina, Panginoon. Thank you, Lord, for good health, Lord, sa kanya. And salamat din, Lord God, sa palagi mong pag-iingat, Panginoon, kay Mama Tina. And thank you, Lord God, that you always provide for her, Lord God, sa kanila ni Papa Lando. Lord, salamat po at iniingatan mo ang mag-asawang ito. We plead the blood of Jesus over them, Lord God, kahit saan man sila magpunta, Panginoon. Iingatan mo, Lord God. And ano man yung mga lakad ni Mama Tina, Lord, ang lahat po ng mga decisions niya sa buhay, Lord God, ay iingatan mo, Lord God. She is guided by you, Lord God. Thank you, Lord, for wisdom, Lord God, na ibinibigay mo po sa kanya. And ganun din, Lord, si Daddy Ba, Lord, we pray for him. Lord, birthday niya po bukas. Thank you, Lord God, for another life, for another year, Lord God. And salamat, Lord, sa malusog at malakas sa pangangatawan. Thank you, Lord. He is well provided, Lord God, and well protected, Panginoon. Thank you, Lord, for guiding him and for leading him, Lord God, sa lahat po ng mga decisions niya, Lord, sa kanya pong mga gawain. And Lord, thank you sa wisdom, Lord. I believe, Father God, na patuloy mo po patuloy mo pong pagkakalooban si Daddy Bal na malusog at malakas sa pangatawan sa kanila ni Mami Puring, Lord. Thank you for their marriage, Lord God. And Lord, salamat sa love and peace, Lord God. And thank you, Lord, for uh, uh, I speak prosperity be upon them, Lord God. And Lord, I thank you, Lord, sa lahat po ng mga kasama namin dito sa Zoom.
And thank you, Lord, for protecting us, Lord.